Kilala nyo ba kung sino ang tinaguriang pinakamaliit na action star sa Pilipinas na nagbida sa ilang pelikula kahit ang taas niya ay wala pang 3 talampakan? May taas lamang na 2 feet and 9 inches ang kinikilalang pinakamaliit na action star ng Philippine cinema na naging bida sa ilang pelikula noong dekada 80. Siya ay si Ernesto de la Cruz na mas kilala sa kanyang screen name bilang si Weng Weng. Ano nga ba ang kanyang tunay na pagkatao at bakit naging maigsi lamang ang kanyang naging buhay? Bakit nga ba siya sumikat ng husto noong dekada 80? Sino nga ba si Little James Bond ng Pilipinas na si Weng Weng? Si Weng Weng o Ernesto de la Cruz ay isinilang sa Pasay City noong Setyembre 1957. Bunso siya sa mga magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang elektrisyan at labandera naman ang kanyang ina. Hindi na lumaki si Weng Weng dahil sa kanyang kondisyon na kung tawagin ay primordial dwarfism. Noong mga panahong iyon, hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman ng mga tao pagdating sa ganitong klaseng kondisyon. Ipinagpalagay pa ng kanyang pamilya na ipinaglihi umano siya sa Holy Child na karga-karga ng Our Lady of Perpetual Help. Kwento pa ng isa sa kanyang mga kapatid na kasing laki lamang ito ng maliit na bote ng Coke noong isinilang at karton lamang ng sapatos ang naging pinaka-incubator nito. Dahil marami umanong natutuwa sa size ni Weng Weng noon, madalas na binibihisan umano siya na parang isang santo ninyo na ipinaparada sa tuwing piyesta sa Baclaran. Sa kanilang lugar ay unti-unting sumikat si Weng Weng at dahil dito ay nabuo ang kanyang pangarap na maging isang sikat sa larangan ng pag-aartista. Ito rin ang nag-joke sa kanya na mag-aral ng karate na noong kapanahunang iyon ay sikat na sikat sina Bruce Lee at Jackie Chan. Mabilis na natuto si Weng Weng sa karate at labis na natuwa noon sa kanya ang kanyang instructor. Dahil dito, isinasama siya sa mga demonstration upang i-promote ang karate school nila. Sa isa palang demonstration na kanyang inatenan ay ipakikilala siya ng kanyang instructor sa isang producer ng pelikula na nagngangalang Peter Caballes mula sa Lilio Productions. Dito na nagsimula ang unti-unting pagsikat at makilala ang mumunting action star ng Pilipinas na si Weng Weng. Bago pa man sumikat sina Mahal, Dagul at Mura, una munang sumikat si Weng Weng na bumida sa mga pinakapinag-usapang pelikula noong kanyang kapanahunan. Sino bang mag-aakala ng isang lalaki na kasing laki lamang ng 3 taong gulang na bata ay hahangaan ng maraming mga manonood? Pinatunayan itong height doesn't matter. Bukod dito, tila binasag din ni Weng Weng ang standard ng mga leading man na hinahanap-hanap ng mga direktor. Sa kasalukuyan kasi, bukod sa itsura at talento, mas nagiging patok din bilang bida o leading man sa mga pelikula ay yung mga matatangkad at mistiso. Habang si Weng Weng ay maliit lamang at may napaka-weirdong bangs. Hindi naman naging hadlang ang kanyang kalagayan para may pagpatuloy ang hilig niya sa pag-artista at martial arts. Noong panahong hindi pa gaanong open-minded ang mga tao ay hindi nabibigyan ng pansin ang mga kababayan natin na may iniindang dwarfism at sila ay kadalasan pang tampok sa mga palabas sa karnabal. At kung mabigyan man sila ng pagkakataon na lumabas sa mga pelikula ay napakadalang naman. Taong 1975 nang magsimulang magtrabaho si Weng Weng sa Lilio Productions at makasama sa pelikulang Silakbo. Nagsimula lamang siya na makilala bilang Weng Weng sa pelikulang Silang Matatapang at Sila sa Bawat Bangketa. Naging co-star din niya si Ramon Zamora sa pelikulang Chop Suey Met Big Time Papa. Sa pelikulang ito nakilala na siya ni Comedy King Dolphy. Kinuha siya ni Dolphy bilang isang komedyante at agad na bumida sa pelikulang The Quick Brown Fox noong taong 1980 kung saan naging sidekick niya dito si Dolphy. Matapos ito ay sunod-sunod na ang kanyang mga naging pelikula at doon na natin masasabing papasikat na si Weng Weng. Dahil sa kanyang kakaibang atake sa pag-arte ay nakuha niya ang atensyon ng isang direktor mula sa Hong Kong na si Raymond Chury na nagtalaga sa kanya bilang Agent 00 sa pelikulang For Your Height Only noong taong 1981 na spoof ng For Your Eyes Only ng James Bond. Mula 1981 hanggang 1982 ay namayagpag si Weng Weng sa paggawa ng mga pelikula. Ginampanan niya ang Agent 00 sa 2 pang pelikula, Agent 00 at The Impossible Kid of Kung Fu. Ang kanyang pelikulang For Your Height Only ay naibenta sa mga local productions para sa international distribution kasama pa ang Manila International Film Festival. Lumabas din siya sa Stariray, Legs Katawan Babae, The Wild Wild Weng at
The Cute, The Sexy, and The Tiny. Ang huling pelikula ni Weng Weng ay ang The Best in the West noong 1984 kung saan kasama niya sina Dolphy, Lito Lapid at Panchito. Ayon pa sa mga nakatrabaho ng yumaong aktor, siya daw mismo ang gumagawa ng kanyang mga stunts na naaayon sa kanyang mga role. Ngunit dumating na lang daw ang araw na wala ng producer na naghahanap at tumatawag kay Weng Weng para gumawa ng pelikula. Malungkot na binahagi ng kapatid ni Weng Weng na bagamat sikat ang kanyang kapatid ay hindi daw ganap na nagbago ang buhay nito at ayon pa kay Selling, hindi ganon kalaki ang natatanggap ni Weng Weng. Ayon naman umano sa isang artikulo na isinulat ni Dennis Harvey, Weng Weng's vehicles were popular, height in particular, sold to numerous foreign territories, yet by all accounts he was never paid a salary, let alone given a profit percentage. Instead, he was kept as a sort of indulged pet. The discarded. Taong 1987, nagretiro na sa industriya ng paggawa ng pelikula ang producer na si Peter Caballés na isa sa mga nagpasikat kay Weng Weng. Dahil dito, unti-unti na ding nahinto sa paglabas si Weng Weng sa mga pelikula hanggang sa maisipan na lamang nitong bumalik sa kanilang lugar sa Baclaran at tuluyan na siyang nahinto sa pag-aartista. Sa pagbabalik ni Weng Weng sa kanilang lugar ay naging lasenggo ito marahil dahil na rin sa depresyon at labis na pagkalungkot na pabayaan ni Weng Weng pati ang kanyang kalusugan at tuluyang nanghina. Noong 29 ng Agosto taong 1992, ilang araw bago sumapit ang ika-35 taong kaarawan ni Weng Weng ay inatake ito sa puso na kanyang ikinamatay. Ang sakit na ito o cause of death ay karaniwang nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga may kondisyong dwarfism. Sa kabila ng kasikatan na tinamasa ni Weng Weng, ayon sa kanyang mga kapamilya, ay hindi man lamang umano ito umangat sa estado ng kanyang buhay dahil hindi umano sapat ang iniaabot sa kanyang bayad sa kanyang pag-aartista at tinatanggap lamang umano nito kung ano lamang ang perang ibinibigay sa kanya. Nakakatuwang isipin na naabot ni Weng Weng ang kanyang pangarap bilang isang artista, subalit nakakalungkot din naman na malaman na sa kabila ng kanyang pagiging sikat noon at maaaring kumita ng maraming pera na mag-aahon sa kanila sa kahirapan ay hindi pala nito natamasa. Nabuhay siya sa isang mahirap na pamilya at namatay din siya sa parehong sitwasyon. I like 'em little. You know what to say. Decide where you use it. Shall we get it on? Yes, darling, there you're, Bob. I think you're gonna like 'em.